Young Kings, huwag kayong magbabayad ng dating schemes, dating informations. Don't go that low. Come on, bro. Nagigets ko naman that little information might help. Pero you don't have to pay. Kung pinagdadamot nila yung dating skills na yun at kailangan ninyong magbayad, putangin namin, nasa internet na kayo. Ang dami-dami nyong pwede makuha dito. Ang daming lalaking nagbibigay ng pieces of advice on how to date women or approach women. Kung gusto nyo ng specific example na ginagawa nila, follow nyo si Iman at saka si AB. Western yun, pero you can get a lot from it on how they approach girls. Pero huwag kayong magbabayad for a dating coach. Come on, bro. O sige, para makumbinsi kita na hindi ka magbayad. May mga sasabihin ako sa'yo. For free. Oo, gusto ng mga babae bad boy. Pero hindi gago. Magkaiba yun. Kasi nga, isa sa hinahanap ng mga babae is safety and protection. So kapag tinignan ka nila, okay, at wala yung features na yon ng pagiging quote and unquote bad boy sa itsura mo, off talaga. So most likely than not, it's about your physical. Pag sinabing bad boy, mukhang bad boy, itsurang bad boy, galawang bad boy. Pero hindi ibig sabihin na bad boy in a sense na manggagago at manloloko kayo ng babae. Hindi yun. Dapat yung aura nyo, yung dating nyo, yun ang bad boy. Gets mo? Follow fashion people here on TikTok or kung saan man kayo madalas manood, IG, etc. Matutunan yung magdala ng maraming klase ng style ng pananamit. Hindi kasi pwedeng iisa lang. Huwag ka mag-alala, tol. Sure ako marami kang damit sa cabinet mo na feeling mo hindi mo kayang dalin. Pero kaya mong dalin yun. You just have to find an inspiration dito sa net. Na sila mismo magpapakita sa inyo kung paano papasok yung sapatos mo sa pantalon mo at paano papasok yung pantalon mo sa t-shirt mo o sa jacket mo. Rarely siguro may mga tao kasi na merong mata na alam na kaagad nila kung tinitignan pa lang nila yung damit, alam na nila kung paano nila dadalin yun. And a lot of these people who are in the fashion world or dito sa TikTok na nagbibigay ng pieces of advice about how you wear this, ano yung magandang klase na forma, ganun din sila. Mata pa lang alam na nila kung ano yung babagay. But if you don't have that skill, watch them. So ano yung point ng unang dalawang point? Dapat attractive ka. Hindi mo kailangan maging sobrang pogi na kamukha mo si James Reid, Daniel Padilla. Hindi mo sila kailangan maging kamukha. You have to look decent. Dapat disente kang tignan. At kung ano man yung suot mo at ano itsura ng mukha mo, dapat bagay sa'yo at dala mo. Ngayon, in terms of pagdadala ng pananamit, kailangan confident ka sa sarili mo. Ngayon, kung insecure ka, yun lang. You have to work on yourself in that way. Pero maraming problema mo ang masasagot sa sarili mo kung maaabot mo yung confidence na yun. Confidence mo na hindi hambog. Gets mo? Magkaiba yun eh. Majority ng mga taong confident sa sarili nila is meron silang kayang ipagmalaki. Kahit hindi natin pag-usapan ng pera. Isang tabi na lang muna natin yung usapang pera kasi matik naman bro, kailangan mo ng pera to date women eh. Kailangan mo talaga ng pera. Pero isang tabi muna natin yun kasi common sense lang yun. Ano pa yung pwede ibang ipagmalaki maliban sa pera? Your skill. How would you stand out kung ikaw lang ang usapan at yung buong mundo? Maliban sa pera, how will you stand out? Example, maraming content creator na lalaki dito sa TikTok, but they're not me. The way I talk, the way I speak to you, the informations I give you, they're not me. And they can't be like me. Yun ang kaya ko ipagmalaki. Marami na ring music artist, but they don't write like me and they don't perform like me. That's why I know I'm different. Okay? Kaya confident ang mga tao because they know where they can stand out. So, look for your purpose and look for that specific thing na pwede mong ipagmalaki maliban sa marami kang pera. In terms of trying to build that confidence, you can go to the gym or you can start by working out at home. Again, ilang beses ko nang paulit-ulit na sinabi sa maraming video sa tuwing nagla-live ako ng Monday and Tuesday, iba yung effect sa utak mo pag physically fit ka. Hindi mo kailangan ng sobrang malaking muscle. Kung yun ang goal mo, okay lang. That's good. Hindi ko sinasabing mali yun. Pero dun sa mga tao na hindi yun ang goal, bro, hindi mo kailangan magpalaki ng katawan ng sobra. Yung nagba-bodybuild ka na rin. But you just have to be physically fit kasi iba yung effect nun mentally. Pag physically fit ka, ano pa yung isang advantage nun? Balik tayo sa una nating napag-usapan. Fashion fits. Mas marami kang kayang idala. Mas marami kang kayang dalin kasi mas maraming babagay sa'yo. Itigil nyo yung bisyo nyo, lalo na yung alak at saka yosi. In terms of approaching women,
Whether it's personal or sa chats, dating apps, etc. Ramdam ng mga babae kung confident ka o hindi. The way you talk and the way you approach them, dun pa lang lumalabas na yung energy nyo towards them. Ramdam nila yun, alam nila yun kung kabado kayo o hindi. Okay lang naman kabahan ka, wag ka lang magsa-stutter sa sinasabi mo. So kailangan ba may script? Actually hindi naman. Tandaan nyo lang na wag kayong masyadong stiff. Yung masyado kayong matigas. Take note of personal space, young kings. Okay? Okay, personal space ha. Tandaan nyo palagi yan. Importante yun because that's how you also show them you respect them. Huwag kayo sobrang malapit, men. At huwag din naman kayo sobrang malayo na ang lakas-lakas na ng boses nyo pag nagsasalita kayo. There's a lot of ways on how you start a conversation with someone. Ang daming pwedeng topic, ang daming pwedeng opener like, hi, are you alone? Excuse me, I like your hair. I like your dress, I like your clothes, etc. Kung ano man napapansin mo sa kanya. Kung sneakerhead ka, advantage yan kasi mapapansin mo yung sapatos ka agad. At dahil malawak ang vocabulary mo in terms of the shoes, of the shoe game, right? Pwede mong gamitin yun as an opener. Uy, breads. I like that. Saan ka kumuha? O, diba? How do you continue the conversation? Wag masyadong matagal, men. Ang point mo lang when you approach women is to get their number or their personal details. Messenger, IG, etc. Hindi nyo kailangan mag-usap ng 1 oras doon. Saglitan lang yun, men. 10 to 15 minutes, that's good. Pwede nyo ituloy ng, taga dito ka ba? Saan ka nag-aaral? Pinaka-importante, ilang taon ka na. Pag minor yan, sibat. Pag minor yan, sibat. May mga tao ngayon mukhang mature. Pero 17 pala, hayop. Pag nagpakilala kayo, abot nyo yung kamay ninyo. To engage, physical touch. It's the gentleman's way. Actually, nadaan lang talaga ako dito. Tapos nakita kita and I think you're really pretty. Are you single? I am too. Can I get your number? Pag no, okay. Next. Go on about your day. Kasi tangina min, alangan namang ito gawin mo buong buhay mo. Gagawin mo lang to if you're really attracted to someone. Pag binigay yung number sa inyo, wait a day or two bago nyo i-text or i-chat. Huwag ka agad kasi nagmumukha kayong desperado. Again, ayaw ng mga babae na desperado ang tao. Ayaw ng mga babae na feeling nila wala kayong ginagawa sa buhay ninyo kundi atupagin sila. O, napaka-literal na nun ha. Napaka-literal na nun. Pero men, lahat ng pieces of advice na nakukuha nyo dito, huwag nyo gagawin lahat yun para lang sa babae. Gawin nyo yun para sa sarili ninyo kasi part ng self-improvement yung hindi nyo nilalagay ang mga babae sa pedestal. Hindi ko rin sinasabi na apakan nyo sila, men. Just have respect for them and that's it. Treat them all equally. Hindi mo naman jowa yan para ilagay mo sa pedestal eh. O kahit magka-jowa ka man, wag mo siya ilalagay dun sa pinakataas. Build your own empire, young kings. Ibig sabihin nun, focus on your career and focus on your goals. Kasi yun ang mas importante. Kapag meron kang na-attract, you know what to do. It's not about, should I look for love or should I wait? It's both. So approach someone who you are attracted to, but don't give them all your time. Huwag nyo silang gagawing mundo kasi pag ganun kayo, nakakasakal kayo na klase ng tao. At kung ang mindset ninyo, young kings, kung ang mindset ninyo is, gusto ko, sa akin ka lang lahat ng oras mo, sa akin lang, gusto ko tayong dalawa lang, let's live in our own world. Kung nasa ganong mindset pa kayo, young king, sorry to say, immature pa kayo. The mature way to have a relationship is, let them do what they have to do, and do your own thing as well. Lalo na kung nasa 20s pa lang kayo, nasa 30s pa lang kayo, importante niyan na may maabot kayo individually. Para pag dumating yung panahon that you wanna settle down and have your own family, at least makakapag-focus kayo sa family nyo as well as wala kayong isusumbat sa isa't isa na hininto ko to para sa'yo, hininto mo yan para sa akin. Walang ganun. Walang hihinto. I love you, you love me. I trust you, you trust me. So let's do this. Gawin mo yung kailangan mong gawin sa karir mo, gagawin ko yung kailangan kong gawin sa hinahabol kong karera. Hindi nyo kailangan pigilan ng isa't isa. Okay? Kasi kung pinipigilan nyo at hinahawakan nyo yung kamay ng isa, pipiglas yan. It is what it is mindset. If they cheat on you, they're lost. Faithful kayo, di ba? Sayang. Ikaw ang sayang, hindi sila. Oh men, ang dami niya yan sa loob lang ng 10 minuto. Okay? So please men, huwag kayong magbayad. Ang dami nyo makukuha dito ng libre. Kung itatanong nyo sa akin, what is it for me na binibigay ko lang sa inyo ng libre lahat ng to at lahat ng videos ko? Stream my songs on all streaming platforms and on Spotify. Other than that, nice. Huwag kayong magbabayad.